everyone, my name is Nicole L. Bernardo and I'm going to share to you the background of the indolence of the Filipino o ang katamaran ng mga Pilipino at ang Kabanata 1. Dumako naman tayo sa background ng katamaran ng mga Pilipino. Sabi ni Jose Rizal, ang sanaysay ni Rizal na katamaran ng mga Pilipino o La Indolencia de los Filipinos sa Espanyol ay isinulat niya para magbigay tugon sa pagbabansag sa mga Pilipino na tamad. Ang ibig sabihin ng sanaysay nito sa Ingles, the indolence of the Filipino, ay little love for work, lack of activities. Ayon kay Rizal, pinagbabansag na ito ay may katotohanan. Sinasabi niya na may mga dahilan at sanhi kung bakit masasabi na ang mga Pilipino ay tamad. Nilatha ito sa periodikong La Solidaridad mula noong Hulyo 15, 1890 hanggang September 15, 1890. Isinulat ni Rizal ang sanaysay na ito noong ikalawang pagtungo niya sa Europa. Ang Sobre la Indolencia de los Filipinos ay nakabase sa akda ni Gregorio Santiago na pinamagatang na El Progreso de Filipinas noong 1881. Ang sanaysay na ito ay ang isa sa pinakamahaba sa kanyang sanaysay. Si Gregorio Santiago ay karaniwang nababanggit sa kanyang pagtanggol sa mga katutubong pinaparatangan ng katamaran. Sa Kabanata 1, merong itinalakay dito si Jose Rizal at nabanggit dito na ang una ay ang katamaran ay kulang sa pag-ibig, sa sipag at gawa. Ang pangalawa naman ay may tunay at tiyak na katamaran nga ang mga Pilipino. Ang pangatlo, ang katamaran sa Pilipinas ay hindi isang dahilan kundi isang epekto ng maling pamamahala at pagkukulang. Ang pang-apat, ang mainit na panahon ay nag-uudyok sa tao na huwag gumawa at magpahinga na lamang. Gaya rin na ang lamig ay nag-uudyok ng paggawa at pagkilos. Ang panghuli, ang tao'y hindi isang hayop na walang pag-iisip, hindi isang makina at ang kanyang layunin ay hindi lamang upang makagawa. So, sa Kabanata 1, merong itinatalakay ditong 5 pag-aaral. Si Gregorio Santiago ay karaniwang nababanggit para sa kanyang pagtatanggol sa mga katutubong pinaparatangan ng katamaran. Ang pagtatanggol na ito ay naging kilala sa sanaysay ni Rizal. Isa sa mga giniit ni Santiago sa kanyang akda ay ang tungkol sa produksyon sa ilang probinsya kung saan ang pangkalahatang pagluluwas ng mga pangunahing bilihin ay matibay na patunay na ang mga katutubo ay masipag sa trabaho. Sabi ni Rizal na ikinalala nga ni Rizal ang mga argumentong ito, ngunit hindi sapat ang paninindigan lamang, at bagkus ay angkop na pag-aralan ang ugat nito na walang pagdaramdam. Suriin ang katotohanan na walang kinikilingan. Ayon kay Rizal, pinagmamalabisan ng salitang katamaran, pinapakahulugan niya ito bilang kulang sa paggawa, sa pag-ibig at sipag. Sinabi pa ni Rizal that the indolence does exist. May katamaran talagang umiiral sa mga Pilipino dahil ang totoo ay merong isang gumagawa na nakikipaglaban sa klima, laban sa kalikasan at laban sa tao. Ang katamaran sa Pilipinas ay hindi isang dahilan kundi isang epekto ng maling pamamahala at pagkukulang. Ang mainit na panahon ay nag-uudyok sa tao na huwag gumawa at magpahinga na lamang. Gaya rin na ang lamig ay nag-uudyok ng paggawa at pagkilos. Ang sikat at pagkukusa ay nawala sa mga Pilipino dahil sa kagawa-gawa ng mga Kastila. Maginhawa ang kabuhayan ng mga Pilipino noon bago dumating ang mga Kastila. Nakikipagkalakalan sila sa China at sa iba pang mga bansa at hinaharap ang pagsasaka, pagmamanukan, gahabi at iba pa. Kaya di maipagkakailang wala pa dito ang mga Kastila, ang mga Pilipino ay nagbabanat na ng buto. Natutustusan naman ang kanilang mga pangangailangan at hindi mapagpabaya gaya ng nangyayari ngayon. At meron din mga patakaran ng pamahalaan na katulad na lamang na sapilitang pinapagawa ang mga Pilipino at pagbabawal sa pagkakaroon ng sandata at baril, na naging sanhi naman ang katamaran ng mga Pilipino. Dahil sila ay sapilitang pinagagawa, hindi nagkakaroon ng katiyakan ng kanilang kabuhayan at nang lumaon sila ay naging pabayana. Sinasabi pa ng mga Europeo ay nahihirapan sa mga bayang
nahihirapan sa mga bayang mainit ang singaw ng panahon. Palibasing hindi sila sanay sa ganitong klima, kaya dapat lang nabigyan sila ng makakapagpaginhawa sa kanilang kalagayan. Ang sabi nga ni Rizal, ang isang tao ay maaaring mabuhay kahit saan kung sisikapin lamang niyang ibigay ang kanyang sarili sa hinihingi ng panahon at pangangailangan. Itong mga binanggit ni Rizal ay isa sa mga pinakatumatak sa akin habang inaaral ko ang katamaran ng mga Pilipino. Ang sabi niya, ang edukasyon ay siyang lupa at ang kalayaan ay siyang araw ng sangkatauhan. Kung walang edukasyon at walang kalayaan, walang pagbabagong maisasagawa, walang hakbang na makapagdudulot ng bungang ninanais. So, isa yun sa pinakatumatak sa akin na napakahalaga na meron tayong edukasyon, na magkaroon tayo ng kalayaan sa ating buhay at kalayaan sa kung ano bang kaya nating gawin at dapat nating gawin. Sabi nga dito, likas na masipag at handang dumanas ng hirap ang mga Pilipino upang makamtan ang nais. Ngunit kung lahat ng pagbabanat ng buto ay iba ang nakikinabang, para saan pa ba lahat ng pagsisikap? Kumbaga, lahat ng mga Pilipino noon ay isa sa mga problema nila ay ang klima ng panahon kung saan sobrang init talaga na talagang tatamarin kang kumilos o gumalaw. Pero tunay nga na ang mga Pilipino ay tunay na nagbabanat ng buto para lang makuha natin ang mga ninanais natin at masustain natin ang ating mga mahal sa buhay. So, sabi dito, ano nga naman ang sense ng pagbabanat ng buto kung iba naman ang nakikinabang? So, syempre, lahat tayo gusto natin na makuha natin yung mga ninanais natin. Nagbabanat man tayo ng buto, dapat ito ay para sa atin. Dapat ito ay para sa mga mahal natin sa buhay. Ngunit, sabi nga kung anong mangyayari kung ang lahat ng mga pagbabanat ng buto natin ay iba lang ang makikinabang. So, ayun din ang nagiging isang rason kung bakit ba ang mga Pilipino ay tinatamad at totoong mayroon talagang katamaran sa ating mga Pilipino. At yun lang, maraming salamat sa pakikinig ng aking presentasyon. God bless you all.